Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Samahan niyo akong muli sa isa na namang paglalakbay na puno ng puot, pighati at pagbangon. Sinasabi nila, ang yaman ay nasusukat sa salapi at kapangyarihan. Pero paano kung ang tunay na halaga ng isang tao ay nakatago sa likod ng isang payak na anyo? Naghihintay lamang ng tamang sandali upang lumabas at sindakin ang lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning sa kabanatang pinamagatang Ang Bango ng Bagong Saing na Kanin at ang amoy ng paboritong sinigang na hipon ni Zandro ang sumalubong sa gabing iyon. Para kay Luningning, ang kusina ang kanyang kaharian. Dito, sa pagitan ng mga kaldero at sandok, na ipaparamdam niya ang pagmamahal na tila hindi na kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Isang pagmamahal na matagal nang isinasantabi ng asawang kanyang pinaglilingkuran. Maingat niyang inayos ang mesa para sa dalawa. Isang simpleng hapunan, ngunit inilagay niya ang lahat ng kanyang puso sa paghahanda nito. Umaasa siyang sa pagkakataong ito, mapapansin siya ni Zandro. Umaasa siyang makikita nito ang asawa sa likod ng babaeng tagaluto, tagalaba, at tagalinis ng kanilang malaking bahay sa Villa Esmeralda. Ngunit ang pag-asa, tulad ng usok mula sa mainit na sabaw, ay mabilis na naglalaho. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang marahang paglamig ng paligid. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa presensya ng lalaking dumating, si Zandro. Ang kanyang tindig ay singtikas ng isang hari, ngunit ang kanyang mga mata ay singlamig ng yelo tuwing titingin sa kanya. Zandro, mahal, nakahanda na ang hapunan. Malambing na bati ni Ning, kasabay ng pagsalubong dito upang kunin ang dala nitong briefcase. Walang salitang lumabas sa bibig ni Zandro. Inihagis lamang niya ang briefcase sa sofa at niluwagan ang kurbata sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay dumaan lamang sa hapagkainan. Walang bakas ng anumang tuwa o pasasalamat. Pagod ako, Ning. Hindi ako gutom. Anya sa isang boses na pagod at walang gana. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na bumaon sa puso ni Ning. Araw-araw, ito ang kanyang naririnig. Araw-araw, ang kanyang pagod at pagmamahal ay nauuwi sa wala. Ngunit sanay na siya. O marahil, pinipilit na lamang niyang masanay. Tumalikod si Zandro at umupo sa sofa. Habang si Ning ay tahimik na nagsimulang magligpit ng pagkaing hindi man lang natikman, narinig niya ang pagring ng telepono nito. Biglang nagbago ang anyo ni Zandro. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagkainis, ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Ang kanyang boses, na kanina'y malamig, ay biglang naging malambing. Hello, Sarah? Yes, babe. I was just thinking about you. Narinig ni Ning na sabi nito. Nanikip ang dibdib ni Ning. Humigpit ang kapit niya sa platong hawak. Serafina, ang pangalang iyon. Ang babaeng madalas niyang makita sa mga business magazine, ang babaeng laging kasama ni Zandro sa mga litrato sa social media. Ang babaeng dahilan kung bakit ang kanilang kama ay palaging malamig. Of course, I'm excited for the party. Yes, I'll handle everything. Don't worry about a thing. Patuloy ni Zandro. Ang bawat salita ay puno ng pangako at paglalambing na kailanman ay hindi naranasan ni Ning mula sa kanya. After tonight, everything will be perfect. Malinis na ang daan para sa atin. Nang matapos ang tawag, muling bumalik ang malamig na maskara sa mukha ni Zandro. Tila naalala nito ang isang bagay na hindi gaanong mahalaga. May party ang Montecillo Corp. Bukas ng gabi. Anya, hindi man lang tumitingin kay Ning. Itinapon niya ang isang invitation card sa mesa. Isasama kita. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ning. Isasama siya. Ito na ba ang pagkakataong hinihintay niya? Di talaga, Zandro. Kailangan. Maikling sagot nito na agad pumatay sa kislap. Hindi dahil gusto nito,
kundi dahil kailangan. Ano ang isusuot ko? Tanong ni Ning. Noon lamang siya tiningnan ni Sandro, mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay puno ng pag-insulto, tila sinusuri ang isang bagay na hindi karapat-dapat. Napayuko si Ning, nahihiya sa sarili niyang itsura kahit pa nasa loob lamang sila ng kanilang bahay. Tumayo si Sandro, naglakad patungo sa kanilang silid at bumalik na may dalang isang damit. Isang luma at simpleng bestida na matagal nang hindi na isusuot ni Ning. Inihagis niya ito sa paanan ng asawa. Ang tela ay kupas na. Ang disenyo ay simple. Ito ang damit na isinuot ni Ning noong una silang nagkakilala. Noong siya pa ay isang simpleng babae mula sa probinsya. At si Sandro ay isang lalaking nangako ng pag-ibig na walang hanggan. Tumingin si Ning mula sa damit patungo sa walang emosyong mukha ni Sandro. Ang pag-asang kaninay, naroon ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang pamilyar na kirot. Nagsalita si Sandro, ang kanyang boses ay mababa at puno ng babala, na tila huling pako sa kabaong ng dignidad ni Ning. Isuot mo ito, at sa party, tandaan mo kung saan ka lumingon. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanilang silid ay tila hindi kayang pawiin ang lamig na bumabalot sa puso ni Luningning. Hawak niya ang kupas na bestidang inihagis sa kanya ni Sandro kagabi. Ang damit na dati simbolo ng matatamis na simula ay isa na ngayong paalala ng mapait na katotohanan. Ang bawat hibla nito ay tila bumubulong ng mga pangakong napako at mga pangarap na gumuho. Bumaba siya patungo sa kusina, kung saan ang pamilyar na amoy ng mainit na kape at ang maasikasong presensya ni Tia Ginhawa ang tanging nagbibigay ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na umaga. Si Tia Ginhawa, higit pa sa isang kasambahay, siya ang naging ina, kapatid, at karamay ni Ning sa loob ng bahay na yon, ang tanging taong nakakakita sa tunay niyang kalagayan. Magandang umaga, Nak. Bati ni Tia Ginhawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalalang hindi kayang itago. Inilapag niya ang isang tasa ng kape sa harap ni Ning. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Umiling lamang si Ning at hinawakan ng mainit na tasa. May party po kami mamayang gabi, Tia, sa Montecillo Grand Hotel. Tumango si Tia Ginhawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Ning. Alam ko. At alam ko rin kung ano ang bumabagabag sa isip mo. Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang likod. Ang ginto. Nak, kahit balutan mo pa ng putik, ginto pa rin. Hindi nababago ng putik ang tunay nitong halaga. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Ning. Isang paalala. Isang pampalakas ng loob. Ngunit sapat na ba yon para harapin ang gabing puno ng kasinungalingan? Nang makaalis si Sandro papunta sa opisina, sinimulan ni Ning ang kanyang gawain. Habang nililigpit niya ang mga gamit sa study room ng asawa, napansin niya ang coat na isinuot nito kagabi na nakasampay lamang sa likod ng isang upuan. Kinuha niya ito upang ilagay sa labahan, ngunit may isang bagay na nahulog mula sa bulsa nito. Isang resibo. Hindi ito ordinaryong resibo. Mula ito sa La Diamante, isang mamahaling tindahan ng alahas na madalas pag-usapan sa alta sosyedad. At ang nakasulat na halaga, sapat na para bumili ng isang maliit na bahay. Ang biniling item, isang emerald necklace na may katugmang hikaw. Para kanino? Siguradong hindi para sa kanya. Ang huling regalo na natanggap niya mula kay Sandro ay isang murang pabango noong kanilang anibersaryo. 3 taon na ang nakalilipas. Isinuksok niya ang resibo sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito na ang matigas na ebidensya ng pagtataksil na matagal na niyang nararamdaman, ngunit pilit na binabaliwala panangit niyang pa. Ang pagdududa at takot ay unti-unting nagiging isang malamig na galit. Hapon na nang marinig niyang muli ang boses ni Sandro mula sa sala. Umuwi ito ng maaga para maghanda. Akala nito
ay nasa hardin si Ning. Palihim siyang lumapit, sapat lang para marinig ang usapan nito sa telepono. Yes, Sarah. Oo, pauwi na sana ako. Just fixing a few things. Ang boses niya ay malambing, puno ng kasinungalingan. Don't worry about tonight. It's all part of the grand plan. Konting tiis na lang. Kailangan lang nating linisin ang gulo bago tayo magsimula. Narinig ni Ning ang mahinang pagtawa ni Serafina sa kabilang linya. Ang sariling hininga ni Ning ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Siya ang gulo na kailangang linisin. Oo, patuloy ni Zandro. After tonight, everything will be perfect. Malinis na ang daan para sa atin. I promise you that. See you later, babe. I love you. Ibinaba ni Zandro ang telepono. Tumalikod si Ning bago pa man siya makita nito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanilang silid. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang bigat. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ito ngayon ng yelo. Wala ng luha. Ang natira na lang ay isang matigas at malamig na determinasyon. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin. Sa kanyang likuran, nakalatag sa kama ang kupas na bestida, ang uniforme ng kanyang pagpapanggap. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod at nasasaktan, ngunit sa ilalim nito may apoy na nagsisimulang mag-alab. Ang mga salita ni Tia Ginhawa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang ginto. Kahit balutan ng putik, ginto pa rin. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida. Ito na ang huling gabi na magtatago siya sa likod nito. Ito na ang huling gabi na hahayaan niyang tapakan ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang tahimik na panunumpa, umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng tokador. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lamang ang laman, ngunit sapat na yon upang pagtibayin ang landas na kanyang tatahakin. The stage is set, ma'am. We are ready. Ang The Azure Ballroom ng Montecillo Grand Hotel ay isang dagat ng kislap at karangyaan. Ang nakakasilaw na ningning ng mga dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa mga alahas ng mga panauhin. Ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng mamahaling pabango at ng mga bulungan tungkol sa yaman at kapangyarihan. Para kay Zandro, ito ang kanyang mundo. Ito ang langit na nararapat para sa kanya. Sa tabi niya, si Serafina Montecillo ay tila isang diyosa, nakasuot ng isang kumikinang na itim na gown. At sa kanyang leeg, nakasabit ang kwintas na esmeralda, ang mismong hiyas na nakita ni Ning sa resibo. Siya ang perpektong kapareha para kay Zandro, isang testamento sa kanyang tagumpay at ambisyon. Sa kabilang banda, si Luningning ay isang multo mula sa ibang mundo. Pagpasok pa lamang niya sa bulwagan, suot ang kanyang kupas at simpleng bestida, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay naging mas malakas, tila mga bubuyog na handang manuklaw. Ang bawat tingin ay isang karayom, at ang bawat ngisi ay isang insulto. Sino yan? Bakit ganyan ang suot niya? Hindi ba yan ang asawa ni Mr. Cortez? Nakakahiya. Mukha siyang katulong na naligaw. Narinig ni Ning ang lahat ng iyon. Sa ibang pagkakataon, marahil ay yumuko na siya, tumakbo at nagtago sa kahihiyan. Ngunit hindi ngayong gabi. Sa ilalim ng kupas na bestida, ang puso ni Luningning ay hindi na marupok. Ito'y bakal na pinatibay ng pagtataksil. Bawat salitang masakit ay gatong lamang na nagpapaliyab sa apoy sa kanyang kalooban. Tahimik siyang naghahanap ng isang sulok, isang anino, kung saan maaari niyang panoorin ang entablado. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang lahat. Si Zandro, ipinagmamalaki si Serafina sa lahat, ipinakikilala bilang kanyang inspirasyon.
Nakita niya kung paano sila magtama ng mga baso, magbahagi ng mga lihim ng ngiti, at magplano ng isang kinabukasang hindi siya kasama. Siya ay hangin, isang bagay na hindi nakikita at walang halaga. Ang rurok ng gabi ay dumating nang i-anunsyo ang isang mahalagang partnership sa pagitan ng kumpanya ni Zandro at ng Montesillo Corporation. Magkasamang umakyat sa entablado sina Zandro at Serafina, tila hari at reyna ng kanilang bagong kaharian. Ang palakpakan ay dumagundong. Pagkatapos ng kanilang talumpati, habang sila'y bumababa, isang eksena ang sadyang nilikha. Naglalakad si Serafina malapit sa isang matandang investor, isang Don Ann, may malaking impluensya, nang bigla siyang napatid. Ang laman ng kanyang baso ng mamahaling alak ay tumapon lahat sa puting-puting kasuotan ng Don. "Oh my God! I'm so sorry, Don Miguel." Tili ni Serafina, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong pagkukunwari. Nagkagulo ang mga tao. Si Don Miguel ay halatang nainis. At sa sandaling iyon, nakita ni Zandro ang perpektong pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap si Ning sa sulok. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagiging sopistikado. Ang nakita ng lahat ay isang aroganteng amo. Mabilis siyang lumapit kay Ning. Hinablot ito ng mahigpit sa braso at kinaladkad papunta sa gitna ng kahihiyan. "Ning, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika rito!" Sigaw niya, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Gulat ang gumuhit sa mukha ng mga panauhin. Si Ning, na pilit na hinihila, ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng paparating na bagyo. Itinulak siya ni Zandro sa harap ni Don Miguel. Inabutan niya ito ng panyo. Ang kanyang mga salita ay malinaw, malakas, at puno ng lason. Bawat isa ay isang patalim na itinarakan niya, hindi lang kay Ning, kundi sa kanilang pagsasama. "Pasensya na po kayo, Don Miguel. Linisin mo to," utos niya kay Ning, bago humarap sa mga bisita na may mapanuyang ng ngiti. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Zandro. Ang boses niya ay nilakasan para marinig ng lahat. "Pasensya na sa abala. Ang katulong namin hindi sanay sa ganitong lugar." Katulong. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa mga bulungan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Ning. Inaasahan siyang umiyak, masaktan, o tumakbo. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Luningning. Hindi niya pinansin ang panyo o ang mantsa sa damit ng Don. Sa halip, tiningnan niya si Zandro, diretso sa mga mata nito. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ng lahat ang kanyang ginawa. Ngumiti siya. Isang ngiting kalmado, isang ngiting malamig, isang ngiting puno ng kapangyarihan. Sa gitna ng pagkalito ng lahat, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa isang maliit na bulsa ng kanyang bestida. Itinapat niya ito sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nangingibabaw sa katahimikan ng buong Azure Ballroom. "Tiaginhawa, isara ang lahat ng pinto. Simula na ang paglilinis." Natawa si Zandro, isang tawang mapakla at puno ng pangiinsulto. "Ano ang pinagsasabi mo, Ning? Nababaliw ka na ba?" Bulong niya, sapat lang para sa kanilang dalawa. Para sa kanya, ito ang huling desperadong pag-arte ng isang babaeng nawawala sa katinuan dahil sa kahiyan. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay mabilis na naglaho. Isang malakas at sabay-sabay na kalabog ang yumanig sa buong bulwagan. Ang lahat ng dambuhalang pinto ng The Azure Ballroom, ang pasukan, ang mga labasan, pati na ang service exits ay nagsara. Mula sa mga gilid, lumabas ang mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Mabilis silang pumwesto sa bawat pinto. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng biglaang tensyon.
sa buong paligid. Anong, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Kumapit siya sa braso ni Zandro. Hindi makasagot si Zandro. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang nangyayari. Sino ang mga ito? Paano sila nakapasok? Ngunit bago pa man siya makahanap ng sagot, isa pang pagbabago ang naganap. Ang mga ilaw sa bulwagan ay unti-unting dumilim, maliban sa isang spotlight na nanatiling nakatutok kay Luningning sa gitna. Ang lahat ng malalaking LED screen sa paligid na kanina'y nagpapakita ng logo ng Montesillo Corp ay biglang namatay. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muli itong umilaw, ngunit ibang-iba na ang nakapaskil. Isang logo na kilalang-kilala ni Zandro. Isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo ng korporasyon, Synergia Holdings International. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Naramdaman ni Zandro ang panlalamig ng kanyang dugo. Ang Synergia Holdings ang pinakamalaking conglomerate sa Asia. Sila ang kumpanyang matagal nang sinusubukang ligawan ng kanilang kumpanya para sa isang investment. Anong ginagawa ng logo nila dito? At pagkatapos, nagsimula ang isang video. Isang malalim at makapangyarihang boses ng narrator ang pumuno sa bulwagan. Sa bawat henerasyon, may mga taong isinilang upang maging alamat. Isa na rito ang yumaong si Don Agusan del Valle, ang nag-iisang tagapagtatag ng Synergia Holdings. Lumabas sa screen ang mga larawan ni Don Agusan, isang titan ng industriya, isang henyo sa negosyo. Napatulala si Zandro. Si Don Agusan ay idolo niya. Ang kanyang legacy ay hindi natapos sa kanyang pagpanaw. Patuloy ng narrator. Ipinagpatuloy ito ng kanyang kaisa-isang tagapagmana. Isang utak na sa loob ng maraming taon ay nanatiling lihim. Isang anino na siyang tunay na nagpapatakbo sa kumpanya na mas piniling manatili sa likod ng mga kurtina. Hanggang ngayon, isang silhouette ng isang babae ang lumitaw sa screen. Ang puso ni Zandro ay nagsimulang dumagundong ng napakabilis. Hindi maaari. Ngayong gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakikilala namin sa inyo ang tunay na kapangyarihan sa likod ng Synergia Holdings, ang chairwoman ng board, ang nag-iisang anak na babae ni Don Agusan del Valle. Dahan-dahang umikot ang silhouette. Ang liwanag ay unti-unting tumama sa kanyang mukha. At ang buong mundo ni Zandro ay gumuho. Ang mukha sa screen, nakasuot ng business attire, may matalas na tingin, puno ng awtoridad at talino, ay ang mukha ng kanyang asawa. Ang mukha ng babaeng ilang sandali lang ang nakalipas ay tinawag niyang katulong. Isang malakas na, "Ha?" ang kumawala sa bibig ni Serafina. Napabitaw siya kay Zandro na parabang ito'y may nakakahawang sakit. Si Zandro naman ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Luningning, Soliman del Valle. Kasabay ng pagbigkas ng narrator sa pangalan, nagsimulang maglakad si Luningning patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tiyak at puno ng kumpiyansa. Habang naglalakad, dahan-dahan niyang hinubad ang kupas na bestidang suot. Ngunit hindi balat ang lumitaw sa ilalim. Nakasuot pala siya ng isang eleganteng sheath dress na kulay dugong bughaw. Ang kupas na bestida ay isa lamang abito, isang balat kayo na itinatago ang tunay niyang pagkatao. Iniabot niya ang lumang damit kay Tia Ginhawa na ngayon ay nakatayo sa gilid ng entablado, nakasuot ng uniforme ng Head of Security. Umakyat si Luningning sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa podium. Ang katahimikan sa bulwagan ay halos nakabibingi. Ang lahat ng mga mata, puno ng pagkamangha, pagkalito at takot, ay nakatuon sa kanya. Tiningnan niya ang buong audience bago tuluyang ipinako ang kanyang malamig na mga mata sa 2 taong naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Si Serafina na namumutla,
at si Sandro na tila nakakita ng multo. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay hindi na mahina at nagmamakaawa. Ito'y matatag, malamig, at walang bahid ng anumang emosyon. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Tumingin siya diretso kay Sandro. Ang kanyang mga mata ay parang kristal na kayang tumagos hanggang sa kaluluwa nito. Sandro Lacan Cortez, sabi niya. Ang pangalan ng asawa ay dahan-dahan niyang binigkas. As the majority shareholder of the company you work for, huminto siya sandali. Hinayaang mabitin sa hangin ang bigat ng kanyang mga salita. You're fired. Ang mga salitang you're fired ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na parang isang putok ng baril. Ngunit para kay Sandro, ito ay isang bombang sumira sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Sa isang iglap, ang sahig na kanyang kinatatayuan ay gumuho at siya'y nahulog sa isang madilim na bangin ng katotohanan. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila naging bato. Ang tanging nagpapahiwatig na siya'y buhay pa ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang malamig na pawis na nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Si Luningning. Ang chairwoman, ang kanyang asawang simple at sunod-sunuran, ay ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo ng negosyo na kanyang ginagalawan. Ito'y isang biro. Isang masamang panaginip. Hindi totoo yan. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang mga tingin ng daan-daang tao sa paligid niya ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang dating paghanga ay napalitan ng awa at pangungutya. Ang dating respeto ay naging tsismis. Bago pa man siya makabuo ng isang matinong salita, 2 unipormadong security guard mula sa Synergia ang magalang ngunit matatag na lumapit sa kanya. Sir, please come with us, sabi ng isa. Huwag niyo akong hawakan. Sigaw ni Sandro, pilit na binabawi ang lakas na nawala. Ngunit ang kanyang sigaw ay walang kapangyarihan. Hinawakan siya sa magkabilang braso at sinimulang i-escort palabas. Dumaan siya kay Serafina na nakatayo pa ring parang estatwa, ang mukha'y blanko sa pagkabigla. Hinanap niya ang mga mata nito para sa tulong, para sa kahit anong simpatiya, ngunit umiwas ito ng tingin. Ang paglalakad palabas ng Azure Ballroom ang pinakamahabang paglalakad sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay isang kahihiyan. Bawat bulungan ay isang dagok. Nang tuluyan siyang makalabas, ang marangyang labi ng hotel ay tila isang hawla. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang kontrol. Ang isang Sandro Cortez ay hindi basta-basta nagpapatalo. Ngunit ang bawat pagsubok niya ay isang pagsampal ng katotohanan. Una, tinawagan niya ang kanyang opisina. Ang sekretarya niya, na dati takot na takot sa kanya, ay sumagot sa isang malamig at formal na boses. I'm sorry, Mr. Cortez, but your access has been revoked. May mga security na po sa labas ng office nyo to assist you in collecting your personal belongings. Isang kahon. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 10 taon ay ilalagay na lamang sa isang karton na kahon. Sumunod, sinubukan niyang gamitin ang kanyang credit card para mag-book ng kwarto sa isang mas murang hotel. Declined. Tinawagan niya ang bangko. I'm sorry, sir, but all your corporate and personal accounts under our bank have been frozen pending an internal investigation. Nagsimula siyang mataranta. Pera. Ito ang kanyang kapangyarihan. At ngayon, wala na iyon. Ang tanging pag-asa na natitira sa kanya ay si Serafina, ang babaeng pinangakuan niya ng lahat. Ang babaeng kasabwat niya sa kanyang mga pangarap. Nanginginig ang mga kamay na idinayal niya ang numero nito. Sa 3 ring sumagot ito. Sandro? Ang boses ni Sera ay hindi na malambing. Ito'y matalas at walang pasensya. Sera, thank God. Nasaan ka? Magkita tayo. Kailangan nating mag-usap. Kailangan nating gumawa ng plano. Walang tayo, Sandro. Putol nito sa kanya. This is your mess. Bunga yan ang pagtatago mo sa akin ng katotohanan
Don't drag me into it. Ano? Pero ang mga plano natin, ang pera, ang kalimutan mo na ang lahat ng yon. Mariing sabi ni Serafina. At wag na wag mo na akong tatawagan ulit. Click. Ibinaba nito ang telepono. Napaupo si Zandro sa isang bench sa gilid ng kalsada. Hawak ang teleponong wala ng saysay. Iniwan na siya. Iniwan siya ng babaeng pinagpalit niya sa lahat. Wala nang natitirang pagpipilian si Zandro. Sa huling hibla ng kanyang pag-asa, umuwi siya sa Villa Esmeralda. Ang bahay na yon ay nakapangalan sa kanilang dalawa. Hindi siya maaring paalisin doon. Iyon ang batas. Ngunit pagdating niya sa dambuhalang gate, hindi ito bumukas. Lumabas mula sa guardhouse si Tia Ginhawa. Hindi na suot ang kanyang uniforme ng kasambahay, kundi isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang anyo ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ka na pwedeng pumasok dito, Zandro. Sabi nito sa isang boses na walang bahid ng galit o awa. Karapatan ko to. Asawa niya ako. Bahay ko rin to. Sigaw ni Zandro. Ang desperasyon ay gumuguhit na sa kanyang boses. Pinoproseso na ng mga abogado ni Ma'am ang lahat. Sagot ni Tia Ginhawa. Pagkatapos ay may iniabot itong isang itim na bag. Ang mga damit at importanteng gamit mo. Lahat ng iba pa ay mananatili dito bilang paunang bayad sa mga ninakaw mo sa kumpanya. Ninakaw? Anong? Bago pa man siya makasagot, tumalikod na si Tia Ginhawa at pumasok sa loob. Ang gate ay nanatiling sarado. Naiwan si Zandro sa labas. Yakap ang isang bag ng damit, walang pera, walang trabaho, walang kaibigan. Isa siyang pulubi na nakasuot ng mamahaling damit. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga imahe ng nagdaang 24 na oras ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Habang siya'y nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang parke, isang lalaking nakamotorsiklo ang huminto sa kanyang tapat. Walang sabi-sabing, may inihagis itong isang brown envelope sa kanyang kandungan at mabilis na umalis. Nanginginig na binuksan ni Zandro ang sobre. Sa loob, may isang litrato. Siya at si Serafina, nasa isang tagong restaurant, nagpapalitan ng mga dokumento, ang mga pekeng papeles para sa kanilang mga ghost project. Sa ilalim ng litrato, may isa pang papel. Nakasulat dito sa eleganteng sulat kamay. Ang pagtataksil sa asawa ay kasalanan. Ang pagtataksil sa kumpanya ay crime. Ang conference room sa pinakatuktok na palapag ng Synergia Tower ay salungat sa kaguluhang nangyayari sa buhay ni Zandro. Dito, ang lahat ay tahimik, malamig, at nasa perpektong ayos. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Luningning. Wala na ang anino ng babaeng sunod-sunuran. Ang naroon ay si Chairwoman Luningning Soliman del Valle. Ang kanyang mga mata ay matalas at nakapokus. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto. Sa kanyang paligid ay ang kanyang war counsel, ang pinakamagagaling na abogado, financial analyst, at security expert ng Synergia Holdings. At sa kanyang kanan, nakatayo si Tia Ginhawa, hindi na bilang isang yaya, kundi bilang si Director Ginhawa, ang pinuno ng Internal Security and Intelligence ng buong korporasyon. The assets are frozen. Cortez is locked out. Montecillo is under heavy surveillance. Simula ng pinuno ng legal team, si Attorney De Castro. Phase 1 is complete, ma'am. Tumango si Luningning, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa malaking screen sa kanilang harapan. Ang screen ay hindi nagpapakita ng mga stock market charts, kundi ng isang komplikadong web ng mga pangalan, kumpanya, at mga bank account na magkakakonekta. Sa gitna ng lahat, ang mga litrato ni Zandro at Serafina. Hindi sapat ang pagpapatalsik sa kanya sa kumpanya attorney, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa silid. Hindi sapat na makuha natin ang pera. Ang gusto ko ay katarungan.
Ang gusto kong malaman ay gaano kalalim ang butas na kanilang hinukay. Dito na humakbang si Tia Ginhawa. Nagbukas siya ng isang folder at inilatag sa mesa ang serye ng mga dokumento at litrato. Ito ang bunga ng kanyang 2 taong pagmamanman habang nagpapanggap bilang isang simpleng kasambahay. Hindi ito simpleng pambababae at pagiging maluho, ma'am. Paliwanag ni Tia Ginhawa. May mas malaking operasyon sa likod nito. Isa-isang ipinakita ni Ginhawa ang mga ebidensya. Mga litrato ni Sandro na palihim na nakikipagkita hindi lang kay Serafina, kundi pati na rin sa mga taong may kaduda-dudang reputasyon. Mga kopya ng mga bank statement na nagpapakita ng maliliit, ngunit regular na paglilipat ng pondo mula sa account ng kumpanya ni Sandro patungo sa mga hindi kilalang account. At ang pinakamatibay na ebidensya, mga resibo at invoice mula sa mga proyektong hindi naman umiral. Mga ghost projects, sabi ng head financial analyst. Gumagawa sila ng mga pekeng proyekto, kumukuha ng pondo mula sa kumpanya at ibinubulsa ang pera. Sa aming paunang pagtutuos, umaabot na sa halos 200 milyong piso ang nawawala sa kumpanya sa loob ng 3 taon. Natahimik ang lahat. Ang krimen ay mas malaki pa sa inaakala nila. Hindi lang ito pagtataksil sa isang asawa. Ito ay isang malawakang pandarambong sa kumpanyang pinagkatiwalaan ni Luningning na pamahalaan nito. At saan napupunta ang pera? Tanong ni Luningning. Ang kanyang mga daliri ay magkakakrus sa ibabaw ng mesa. Ang analyst ay nag-type sa kanyang laptop at isang bagong pangalan ng kumpanya ang lumabas sa screen. Nakakonekta kina Sandro at Serafina. Monte Oro Ventures, isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng pinsan ni Serafina Montesilio, paliwanag ni Attorney De Castro. Dito nila itinatago ang ninakaw na pera. Ang plano, base sa mga email na aming nakuha, ay simple. Kapag naaprubahan na ang diborsyo ninyo ni Mr. Cortez at wala siyang babayarang ari-arian dahil sa infidelity mo na sana ang palabasin nilang dahilan, aalis sila ng bansa at gagamitin ang pera para magsimula ng bagong buhay. Napapikit si Luningning. Ang buong plano ay malinaw na sa kanya. Ang pagpapahiya sa kanya sa party ay hindi lang isang simpleng pag-insulto. Iyon ang magiging huling eksena sa kanilang dula-dulaan. Iyon sana ang magiging ebidensya nila para ipakita na siya ay isang masamang asawa. Para mapabilis ang annulment, gagamitin nila ang sarili niyang pagpapakumbaba laban sa kanya. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang nagngangalit na determinasyon. Ang paghihiganti para sa isang pusong sinugatan ay iba sa paghahanap ng hustisya para sa isang malawakang krimen. Ngayon, ang laban ay hindi na lang personal. Naging tungkulin na niya ito bilang tagapangalaga ng legacy ng kanyang ama. Tiningnan niya ang diagram sa screen, ang masalimuot na web ng kasinungalingan na binuo ng kanyang sariling asawa. Hinawakan niya ang kanyang palad. Gusto kong ipunin ang lahat ng ebidensya. Utos niya sa kanyang team. Ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Bawat resibo, bawat tawag sa telepono, bawat bank transfer. Gusto kong isampa ang pinakamabigat na kasong posible. Hindi lang laban kay Sandro, kundi pati na rin kay Serafina Montesilio at sa lahat ng kasabwat nila. Tumingin siya kay Attorney De Castro. Wala silang dapat takasan. Ang abogado ay tumango. Isang seryosong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ma'am, the authorities have approved the warrant based on our initial findings. They will be arrested within the hour. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ni Sandro Cortez at Serafina Montesilio ay nasa lahat ng business news outlet. Hindi bilang mga icon ng tagumpay, kundi bilang mga suspect sa isang malawakang corporate fraud. Ang lambat na inilatag ni Luningning
ay nagsimula ng humigpit. Para kay Serafina, ang pagbagsak ay mabilis at brutal. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, handa nang tumakas. Nalaman niyang hindi na gumagana ang kanyang mga credit card. Sinubukan niyang mag-book ng flight online, ngunit isang mensahe ang lumabas. Your passport has been flagged by the Bureau of Immigration. Isang hold departure order. Nakakulong siya sa sarili niyang bansa. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang tawag ang kanyang natanggap. Si Zandro. Sera, nakita mo ba ang balita? Anong gagawin natin? Ang boses ni Zandro sa kabilang linya ay puno ng takot at desperasyon. Isang tunog na kinasuklaman ni Serafina. Ang kahinaan ay hindi katanggap-tanggap. Wala kang gagawin, Zandro. Ako ang gagawa ng paraan. Malamig na sagot ni Serafina. Manahimik ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Pero, sinabi ko manahimik ka. Sigaw ni Serafina bago ibaba ang telepono. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng palaban at matalino ay napalitan ng isang hayop na nasukol. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Kahit pa mga hulugan iyon ng pagdiin sa taong naging kasabwat niya. Sa kabilang banda, si Zandro ay nasa pinakamababang punto na ng kanyang buhay. Pagkatapos matanggap ang sobre, nagpalipas siya ng gabi sa isang maruming motel. Binayaran gamit ang huling pera sa kanyang pitaka. Ang litrato at ang mensahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Krimen. Hindi lang pala kahihiyan-nahiyan ang kahaharapin niya, kundi pati kulungan. Isang ideya, isang huling nakakabaliw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sining ang kanyang asawa. Sa kabila ng lahat, minahal siya nito. Sa kabila ng lahat, pinagtiisan siya nito. Marahil, kung makikita nito ang kanyang pagsisisi, kung luluhod siya at magmamakaawa, may kaunting awa pa na natitira sa puso nito para sa kanya. Gamit ang natitirang lakas, nagpunta siya sa Synergia Tower. Ang gusaling dati simbolo ng kanyang mga ambisyon ay ngayon tila isang dambuhalang muog na hindi niya kayang pasukin. Kailangan kong makausap si Mrs. Soliman Del Valle. Sabi niya sa receptionist, pilit na pinapanatili ang dignidad na matagal nang nawala. Ang receptionist, na dati sasaluduhan siya, ay tiningnan lang siya na parang basura. Do you have an appointment, sir? Sabihin mo asawa niya ako, si Zandro Cortez. Pagpupumilit niya, ang salitang asawa ay nagdulot ng mahinang tawanan mula sa mga taong nasa lobby. Ang kahihiyan ay parang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Lumapit ang mga security guard. Sir, kung wala po kayong appointment, kailangan nyo na pong umalis, sabi ng isa. Hindi ako aalis, sigaw ni Zandro. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng bumigay. Ning! Luning-ning, alam kong nandyan ka. Patawarin mo na ako. Mag-usap tayo. Ning! Ang kanyang mga sigaw ay nawalan ng saysay sa malawak at malamig na lobby. Kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas at itinulak sa bangketa na parang isang basahan. Doon, sa ilalim ng nagtataasang gusali, sa harap ng daan-daang taong dumaraan, napaluhod si Zandro at umiyak. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan. Samantala, sa penthouse apartment ni Serafina, habang sinusubukan niyang tawagan ang kanyang mga koneksyon, isang malakas na katok ang narinig niya sa pinto. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang katok ay naging malakas na kalabog. Serafina Montecillo, buksan mo ang pinto. Pulis ito. May dala kaming warrant of arrest. Ang mundo ni Serafina ay gumuho. Ang huling hininga ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng nawala. Sa kalsada, habang si Zandro ay nakaupo pa rin sa bangketa, basang-basa ng luha at pawis, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat.
Bumaba ang bintana nito at ang taong nasa loob ay hindi si Luningning. Si Tiyaginhawa. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Walang mababakas na anumang emosyon. May iniabot itong isang bagay kay Sandro. Isang kulay asul na uniforme ng janitor at isang maliit na papel na may nakasulat na address. Tiningnan ito ni Sandro ng may pagkalito. Sabi ni Ma'am, nagsalita si Tiyaginhawa, ang kanyang boses ay simple ngunit may bigat. Ito raw ang simula ng pagbabayad mo. Ilang linggo na ang lumipas. Ang balita tungkol sa Sinergia Montesillo scandal ay unti-unti nang napalitan ng mga bagong headline. Si Serafina ay nakakulong, walang piyansa, habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Ngunit si Sandro, sa isang di inaasahang desisyon ni Luningning, ay hindi kinasuhan. Sa halip, binigyan siya ng isang parusang mas mabigat pa sa kulungan, ang parusa ng pang-araw-araw na kahihiyan. Ang address na ibinigay ni Tiyaginhawa ay sa isa sa mga hindi gaanong kilalang gusali na pag-aari ng Sinergia. Dito, si Sandro Lacan Cortez, ang dating aroganteng ehekutibo, ay isa ng janitor. Ang kanyang kasuotan ay hindi na mamahaling suit, kundi isang asul na uniforme. Ang kanyang mga kamay, na dati pumipirma lang ng mga kontrata, ay ngayoy humahawak na ng mop at basahan. Ang bawat araw ay isang laban sa kanyang pride, isang paalala ng lahat ng kanyang nawala. Isang hapon, habang naglilinis siya ng sahig sa isang mahabang koridor, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang mahinang kalansing ng mga takong sa makintab na sahig. Isang tunog na dati, naghahatid sa kanya ng inis, ngunit ngayoy nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa dulo ng koridor, nakatayo si Luningning. Hindi siya ang chairwoman na nakita ng lahat sa gabi ng party. Hindi rin siya ang simpleng asawang pinagsilbihan siya. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay isang kombinasyon ng dalawa. Nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat ng 1,000 taon. Siya ay langit. At si Sandro, sa kanyang maruming uniforme at pagod na anyo, ay lupa. Dahan-dahang naglakad si Luningning palapit sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila tumatagal ng 1 oras. Huminto si Sandro sa kanyang ginagawa, hawak ang mop, na parang isang tungkod na sumusuporta sa kanyang nanghihinang mga tuhod. Nang makalapit si Luningning, ilang talampakan na lang ang pagitan nila. Tumigil ito. Tiningnan niya si Sandro mula sa pagod nitong mga mata hanggang sa kalyo sa mga kamay nito, pababa sa mga gastado nitong sapatos. Walang awa, walang galit, tanging isang malamig na pagmamasid. "Kamusta ka na, Sandro?" tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi nang iinsulto. Ito ay isang simpleng tanong. Ngunit para kay Sandro, ang tanong na yon ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Hindi siya makasagot. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Hindi kayang salubungin ang mga mata nito. Ang sahig na kanyang nililinis ay tila mas kaaya-ayang tingnan. "Masaya ka ba?" Patuloy ni Luningning. "Ito ba ang buhay na pinangarap mo? Ang kapalit ng lahat ng ginawa mo sa akin." Ang mga salita ay tumama kay Sandro na parang mga bato. Bawat isa ay isang paalala. Bawat isa ay isang akusasyon. Sa wakas, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay paos at basag. "Patawad." "Patawad?" Mahinang ulit ni Luningning. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Madaling sabihin ang salitang, "Yan ngayon, Sandro." Ngayong wala ka ng lahat. Ngayong nararamdaman mo na ang hirap. Pero nasaan ang salitang yan nung gabi-gabi akong naghihintay sa'yo? Nasaan ang salitang yan noong pinili mong yakapin ang ibang babae? Nasaan ang salitang yan nung ipahiya mo ako sa harap ng lahat at tawagin akong katulong?
Hindi na napigilan ni Sandro ang kanyang mga luha. Ang pride na matagal niyang iningatan ay tuluyan ng gumuho. Nabitawan niya ang mop at napaluhod sa sahig sa harap mismo ng babaeng kanyang sinira. Patawad, Ning! Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na koridor. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan, pero nagsisisi ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Sinira ko ang lahat dahil sa kasakiman ko. Patawarin mo ako, parang awa mo na. Tiningnan ni Luningning ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang dating hari ng kanyang mundo ay isa na ngayong pulubi na nagmamakaawa. Sa isang sandali, may bahagyang awa siyang naramdaman. Ngunit mabilis itong napalitan ng alaala ng sakit, ng mga gabing umiiyak siya mag-isa, ng kahihiyang ipinaramdam nito sa kanya. Ang sugat ay masyadong malalim para maghilom sa isang simpleng patawad. Umiling siya ng dahan-dahan. Ang kapatawaran, Sandro, ay isang bagay na hindi ko kayang ibigay. Hindi ngayon, baka hindi kailanman. Sabi niya, ang kanyang boses ay pinal at hindi na mababago. Ang kapatawaran ay para sa Diyos. Ang sa akin ay katarungan. Tumalikod si Luningning. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang pako na lalong bumaon sa puso ni Sandro. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng koridor. Basang-basa ng sarili niyang mga luha, nag-iisa sa impyernong siya mismo ang gumawa. Ang langit ay umalis na, at ang lupa ay naiwan sa kanyang nararapat na kalagayan. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa Synergia Tower, tahimik na pinagmamasdan ni Tiaginhawa ang syudad sa ibaba. Ang bawat gusali, bawat sasakyan, bawat taong naglalakad ay parte ng isang malaking dula-dulaan. At sa loob ng maraming taon, siya ay naging isang manunood sa anino. Sa nino, isang tagapagbantay na naghihintay sa tamang oras para kumilos. Ngayon, ang unang yugto ng dula ay nagwakas na. Ang mga nagkasala ay inaani na ang kanilang itinanim. 2 linggo pagkatapos ng paghaharap sa koridor, nagpunta si Ginhawa sa isang maliit na karinderya malapit sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Sandro. Hindi siya nagpakita. Umupo lang siya sa isang sulok, uminom ng kape at nagmasid. Tanghalian. Pumasok si Sandro sa karinderya kasama ang iba pang mga janitor at construction worker. Ang kanyang dating makisig na anyo ay napalitan na ng isang pagod at payak na hitsura. Umorder siya ng kanin at isang ulam, ang pinakamura sa menu. Umupo siyang mag-isa sa isang mesa sa gilid at kumain ng tahimik. Wala nang yabang, wala nang arogansya. Sa kanyang mga mata, may isang uri ng pagtanggap, isang mapait na pag-unawa sa kanyang bagong katotohanan. Natapos siyang kumain, iniligpit ang kanyang pinagkainan at bumalik sa trabaho. Napabuntong hininga si Ginhawa. Ito ang hustisyang pinili ni Luningning para sa kanya, hindi ang rehas ng kulungan, kundi ang pang-araw-araw na pagdanas sa buhay na dati kanyang hinahamak. Isang parusang mas mabagal, mas personal, at marahil mas epektibo. Pagbalik niya sa opisina, binuksan niya ang telebisyon, eksakto sa oras para sa balita. Nasa screen si Serafina Montesillo, bumababa mula sa isang sasakyan ng pulis, papasok sa korte para sa unang araw ng kanyang paglilitis. Ang kanyang magandang mukha ay pagod at walang kulay. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng orange na uniforme ng bilanggo. Napapaligiran siya ng mga reporter, ngunit wala na ang kumpiyansang dati niyang ipinapakita. Nakayuko lang siya, pilit na tinatakpan ng mukha gamit ang kanyang mga kamay na nakaposas. With the overwhelming evidence presented by Synergia Holdings legal team, experts say it will be an uphill battle for the Montesillo camp, sabi ng reporter. Pinatay ni Ginhawa ang telebisyon. Tapos na ang laban ni Serafina bago pa man ito magsimula. Ang bawat dokumentong nilagdaan niya, bawat email na ipinadala niya,
ay naging pako sa kanyang sariling kabaong. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang assistant, may dalang tablet. "Ma'am, live na po si Chairwoman." Kinuha ni Ginhawa ang tablet. Lumitaw sa screen ang imahe ni Luningning. Nakatayo siya sa isang entablado, hindi sa isang business conference, kundi sa isang simpleng probinsya. Sa likod niya ay isang banner, the Del Valle Foundation, groundbreaking ceremony for the Calinaw Community Center. Mukhang sariwa si Luningning. Ang bigat na dati nakapasan sa kanyang mga balikat ay tila naglaho na. Ang kanyang nangiti ay totoo at hindi pilit. Nagsasalita siya sa mga tao, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang kapwa, isang kaibigan. Ang pundasyong ito ay hindi lamang itinayo mula sa semento at bakal. Sabi ni Luningning sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sinseridad. Ito ay itinayo mula sa pangarap ng aking ama, si Don Agusan del Valle, na suklian ang kabutihan ng bayang kanyang pinagmulan. At ito rin ang aking pangako na ang yaman at kapangyarihan ay walang silbi kung hindi ito gagamitin para iangat ang buhay ng iba. Napangiti si Tia Ginhawa, isang nangiting puno ng pagmamalaki na parang isang inang pinapanood ang kanyang anak na sa wakas ay natagpuan na ang tunay nitong landas. Ito ang tunay na tagumpay ni Luningning. Hindi ang pagpapabagsak kay Zandro o ang pagpapakulong kay Serafina, kundi ang paggamit sa sakit ng nakaraan upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumalik si Luningning sa kanyang tent. Lumapit sa kanya ang isang bata. May dalang sulat. "Pinabibigay po," sabi ng bata. Kinuha ito ni Ning. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit pamilyar sa kanya ang sulat kamay. Galing kay Zandro. Tinitigan niya ang sobre ng matagal. Marahil naglalaman ito ng isa na namang paghingi ng tawad. Marahil mga paliwanag. Marahil mga pagsusumamo. Dati, gagawin niya ang lahat para lang makatanggap ng sulat mula dito. Ngayon, ang sobre sa kanyang kamay ay isa na lamang piraso ng papel. Isa na lamang paalala ng isang kabanatang kailangan ng isara. Dahan-dahan, lumapit siya sa isang maliit na siga kung saan nagluluto ang mga residente. Nang hindi binubuksan, nang hindi na inaalam ang nilalaman, marahan niyang inihulog ang sulat sa apoy. Pinanood niya itong maging abo, hanggang sa tuluyan itong maglaho sa hangin. 6 na buwan ang lumipas. Ang tag-ulan ay nagbigay daan sa isang panibagong umaga at kasama nito, isang panibagong simula para kay Luningning. Hindi na siya bumalik sa Villa Esmeralda. Ang malaki at malamig na bahay na yon ay naibenta na. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay isinara kasama ng mga pinto nito. Ang kanyang tahanan ngayon ay nasa lugar kung saan siya tunay na nararapat, sa Baryo Calinaw. Ang dating bahay ng kanyang mga magulang na matagal nang napabayaan ay muli niyang ipinaayos. Ito'y simple lamang kumpara sa mansyon sa syudad, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng init at masasayang alaala. Mula sa bintana ng kanyang silid, hindi matataas na gusali ang kanyang nakikita, kundi ang malawak na bukirin at ang asul na dagat sa di kalayuan. Ang kanyang buhay ay nagbago na rin. Sa umaga, siya pa rin ang chairwoman ng Synergia Holdings, nakikipag-usap sa kanyang team sa pamamagitan ng video calls, gumagawa ng malalaking desisyon para sa kumpanya. Ngunit pagdating ng hapon, siya ay sining na lamang. Ang babaeng naglalakad sa dalampasigan, nakikipagkwentuhan sa mga mangingisda at tumutulong sa community center na itinayo ng kanyang pundasyon. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng pag-aproba mula sa iba o ang CEO na nagtatago sa likod ng isang malamig na maskara. Natagpuan niya ang perpektong balanse sa pagitan ng dalawa. Natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang sa paghawak ng yaman, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa puso. Isang hapon, habang papalubog ang araw, dinalaw niya ang puntod ng kanyang ama.
Umupo siya sa damuhan at hinaplos ang malamig na marmol. "Hay pa," mahinang sabi niya. "Sana, kung nasaan ka man, proud ka sa akin. Hindi lang dahil pinalago ko ang kumpanya, kundi dahil natututo na po akong maging masaya ulit." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mahirap po pala ang magpatawad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin yata kaya. Pero natutunan ko na pong bitawan ng galit. At siguro, sapat na muna yon. Habang siya'y nakaupo roon, isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Tumingala siya at nakita ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang, na may malalaking mga mata at isang nahihiyang na ngiti. Siya si Maya, isa sa mga unang batang tinulungan ng Del Valle Foundation. Isang ulila na nawalan ng mga magulang dahil sa isang sakuna. "Ate Ning, uwi na po tayo. Malamig na po dito," sabi ng bata. "Sige nak, tara na," sagot ni Luningning. Inilahad ni Maya ang kanyang kamay at magkahawak kamay silang naglakad palayo sa sementeryo. Ilang linggo na ang nakalipas nang simulan ni Luningning ang proseso para legal na ampunin si Maya. Sa gitna ng pagpapagaling ng kanyang sariling puso, natagpuan niya ang isang bagong dahilan para magmahal, isang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, isang pagmamahal na puro at totoo. Pagdating nila sa kanilang bahay, naghahanda na si Tia Ginhawa ng hapunan. Nagretiro na si Tia Ginhawa mula sa Sinergia. Pinili niyang samahan si Luningning sa Baryo Kalinaw, hindi na bilang security director, kundi bilang isang lola kay Maya at isang tapat na kasama kay Ning. Ang kanilang maliit na bahay ay naging isang tunay na tahanan. Habang kumakain sila, napuno ng tawanan at kwentuhan ang kanilang hapag. Ikinuwento ni Maya ang kanyang mga natutunan sa community center. Ikinuwento ni Tia Ginhawa ang mga bagong tsismis sa baryo. At si Luningning, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay naramdamang buo siya. Hindi niya kailangan ng isang lalaki para kumpletuhin siya. Hindi niya kailangan ng mamahaling gamit para patunayan ang kanyang halaga. Ang kailangan lang niya ay ang kapayapaang ito. Pagkatapos ng hapunan, habang pinapatulog niya si Maya, may isang tanong ang bata. "Ate Ning, magkakaroon po ba ako ng tatay?" Natahimik si Luningning sandali. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Hindi ko alam, nak. Pero ang pangako ko sa'yo, hindi mo na mararamdamang nag-iisa ka. Kaming dalawa ni Lola Ginhawa, sapat na kami para sa'yo." Nang makatulog na si Maya, lumabas si Luningning sa beranda. Tanaw mula roon ang dagat na hinahalikan ng buwan. Ang hangin ay sariwa at malinis. Huminga siya ng malalim. Pinapakiramdaman ang bawat sandali. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Isang peklat na hindi na marahil mawawala. Ngunit hindi na ito kumikirot. Ito'y isang paalala na lamang ng kanyang pinagdaanan. Isang testamento ng kanyang katatagan. Tumingin siya sa kalangitan, sa libu-libong bituin na kumikinang. Siya si Luningning, isang liwanag. At kahit anong dilim pa ang pagdaanan, ang kanyang liwanag ay hindi na muling mamamatay. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Malaya na siya. At sa wakas masaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano natin iginagalang ang ating mga sarili. Ang pagbangon mula sa isang matinding kabiguan ay hindi madali. Ngunit sa pamamagitan ng katatagan ng loob, pagpapahalaga sa sarili, at paggamit ng ating mga karanasan para sa kabutihan, lahat tayo ay may kakayahang muling buuin ang ating mga buhay at hanapin ang tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon?
At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.